Ibigyan ko na meron kami inihanda sa mga tatay na narito. At syempre, sama na rin po kami ni Brother Peter. Dahil ang mga tatay po ay nahilig na uminom ng uminom ng tsaan. Meron kami inihanda. No? Ito ay in-order pa ni Brother Peter galing sa ibang bansa. Pwede ba namin tawagin po yung mga tatay at bibigyan natin ng napakagandang unbreakable para mga vows ng mga asawa. Ito po ay unbreakable kasi hindi siya nababasa kaya unbreakable. Sige po, bibigyan ko natin ng tatay. Binata nito. Hindi ko yung mga token sa kanila. Depende na sa kulay. Hindi ko alam kung pare-pareho ang kulay nito. Ang ganda ng kulay, tama-tama. Hindi mo pinili pagka bukas ni Brother PJ ang kulay po ng ito ay plastic bags. Hindi siya basta-basta plastic eh. May halo siyang aluminum. Kaya kahit gamitin mo ito ng 100 years, hindi ko maluluma. Ano yung may kwento ng bags? May kwento tayo eh. Yung umiinom ng kape. Dapat ito po, tayo na tamang pag-inom ko ng kape, hindi sa gilid. Hindi sa gilid. Dapat ito po dito sa likod. Alam niyo kung bakit? Nakuha niyo kung bakit? Pag umiinom tayo ng bags, hindi daw po sa gilid. Kasi daw po dito maraming umiinom. Dito, konti lang umiinom. Alam niyo na po, alam niyo na. So, Happy Father's Day po sa ating po mga tatay na narito. Babasahin ko lang po yung Ephesians, reminder lang po dahil kanina, may na po sa atin si Brother Peter. Reminder lang po sa mga obligasyon at sinumpaan natin sa harapan po ng Diyos at sa harapan po ng ating po mga witnesses. Sabi po ng Ephesians chapter 5, babasahin po natin. Pwede ba pakipakita sa screen? Mr. Dorling, sabi po ng Ephesians chapter 5, sabi po ng verse 25. Ephesians chapter 5, babasahin po natin, pakitignan po sa inyong ating issue worship. Ano mo sabi dyan? Basahin natin na malakas. 1, 2, 3. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water to the word. Sabi ho, ano ang command ni St. Paul sa mga asawang lalaki? Pag sinabing husbands, plural po yan. Mga asawang lalaki. Kita ko yung asawa niya, isa kala ko. So, God bless po. Yeah. Ito yung ating pong responsibility. Mamahalin po natin ang ating pong mga kanya-kanyang asawang babae. Ano man ang itsura niya, nung ating girlfriend pa yan, dati ay Coca-Cola body, nung nililigawan natin, nung naging asawa na natin, ngayon ay naging litro na. Ang itsura, kaya sabi ng Bible, it is our obligation, not responsibility, to love our own wives. Hindi po ba? At yung katapatan po ay ating pong ibigay sa kanila at sa ating pong pamilya. At mga asawa babae naman po, sabi ng Bible, wives, submit to your husband. Pagpasawa naman natin mga asawang babae sa kanya-kanyang asawa lalaki. Bilang mga anak po, sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi ko ng Bible, children, asan ba yung mga anak dito? Tapos ano ng mga anak? Mga anak. Lahat tayo ay naging anak, di po ba? Kahit lolo na po tayo po naging anak. Sabi dito, children, obey. Sabi niyo po, obey. Mahalaga po yung pagsunod. Obey your parents in the Lord, for this is right. Pangalawa, sabi ito, honor your father and your mother. It's the first commandment with a promise. Ito na po yung unang utos na may pangako ang Diyos. Ano po ang pangako? Sabi nito, ang pangako po ay so that you may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Para magkaroon tayo na mahabang buhay, ating pong galangin, sundin, ang ating pong mga magulang. Amen po ba? Tayo po kaya sa kanila, sa oras na ito, harap po sa kanila. Yan. Pwede nyo bang sabihin na malakas? Tayo po tayong lahat. Sabihin po sa kanila na malakas. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong mga buhay. Sa inyong mga buhay.
kayo po. Ay kapala Ay pagpapala ng Diyos sa aming lahat. sa amin lahat. Hindi ko lang po kung ito yung inyong asawa. Pwede ba lumapit yung asawa? Pwede ba yakapin natin sa tatay? Yung asawa po natin, baka yung asawa yung mayakap ninyo. Sige po. Pwede ba lumapit yung mga asawa natin ko? Yan. Habang nangiyakap natin sila, ay palaban natin pag-ibig ng Panginoon. Kung wala po yung anak. Yan. Siguro mga workers po, pwede rin batiin. Sige po, lahat po tayo sa kanila. Batiin po natin, kamayan po natin. Yan. Habang tayo yung mga ulit, ang isang joyful song. Salamat sa ating pong Panginoon sa buhay, ng ating mga tamay. Happy Father's Day po. God bless you, Lord. Sige po, short prayer lang po. Panginoon, marami pong salamat sa buhay po ng aming pong mga tatay, asawang lalaki, ama ng tahanan. Sila muna-muna mong tinawag para mamuno sa aming pong pamilya. Pagpalaan niyo po ang lahat ng aming mga tatay narito, kasama po ng aligayan pong buo sa bahayan, maging sa bawat asawang lalaki na wala man sa lugar na ito, maaari sa itong bansaman, sa kanilang mga tahanan, the same kind of blessing with long life, Lord, that even favor at aming inaangkin na maging mapagpala ang bawat pamilya na aming pong represent. We bless you and we glorify your name. This is our prayer in the name of Jesus. God bless you more. Hamsa po po. Kaya naman sila.